Tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari rito, hindi ito produkto. Tao to. Tignan nyo yung mga itsura nito. Pinagsuot-suot nyo pa ng termo-termong t-shirt, ginawa nyo ng tanga dun sa Matapos bumisita ng OWA Administrator na si Arnel Ignacio sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 1, ay tumambad sa kanya ang mga Pinay OFW na nakaupo sa harapan ng airport na parang nanlilimos. Lalong nag-init ang ulo ni Admin Arnel Ignacio nang mabalitaan ito na inihatid ng agency ang mga kababayan natin sa airport ng alas 3 ng hapon. Kahit ang flight ng mga ito ay alas 7 pa lamang ng umaga kinabukasan papuntang Saudi Arabia. Napag-alaman rin na iniwan sila ng agency sa labas ng airport nang wala man lang allowance pangkain. Kaya lalong nag-init ang ulo ni Admin Arnel. Tinawagan niya ang agency, binulyawan at pilit pinapunta sa airport. Agad pumunta ang representative ng agency at dito sila nagharap. Panoorin ang buong pangyayari. Hindi kayo sa akin hihingi, sa akin wala kayong kasalanan. Tignan nyo yung mga itsura nito. Pinagsuot-suot nyo pa ng termo-termong t-shirt, ginawa nyo ng tanga dun sa labas. Bakit nyo hihingi ng pasensya? Ang hinihingi ko paliwanag, bakit nyo ginawa yun? Actually kasi sir, pinaaga lang po namin kasi nag-aalala lang po kami na papasukin. Dear, kung nag-aalala kayo, dapat sinamahan nyo. Iniwan nyo dun sa labas eh. Pasensya na sir. Bali, kukuha niyo Hindi, ang gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Bakit nyo ginawa yun? Alam ko na yung pasensya, bakit nyo nga ginawa yun? Pero tatanungin kita, sa'yo ko gawin yun? pasensya na. Hindi, sagutin mo, sa'yo ko gawin yun. Ikaw galing, ito nga galing, Isabela, kung saan yung nadampot na probinsya. Wala namang kamalay-malay, iniwan nyo dun. O ano mararamdaman mo? Hindi rin po maganda O, sir. diba? Pero ginagawa nyo, kumita kayo rito. Tapos dadalhin nyo ng Saudi Arabia. Manila nga lang, hindi kayo makaresponde na mabilis. So ano gagawin nyo ngayon dito sa mga to? Bali, i-hotel na lang po namin sila sir. Alam mo, kung kayo lang responsable, di sana man lang nag-coordinate kayo sa amin. Actually sir, nag-advise naman po kami sir na itry po yung OFW Lounge kasi Paano nakita nga po nilang namin. oo nga, para sa kanila. Paano makakapasok? Di ba matagal na kayo nagpapadala? Huwag mo sabihin hindi mo alam yun. Eh syempre malay ba nito mga to kung paano ko mausap ng mga gwardiya rito? Simpleng kapag kakapwa-tao. Alam mo namang ikaw mas nakakalamang ka dito sa mga to. Di ba? Kitang-kita pa lang sa gayak mo, lamang ka. Pero ba't gaganunin mo sila? Kumita pa kayo sa kanila. Mali eh. Sobrang mali. Nag-iwan kayo ng 7 tao sa airport. Di ba dapat handa kayo sa kung anumang event ang mangyari? Tama po kayo. Ano rin name mo? Racel po sir. Ikaw yung nasa telepono kanina. Galing-galing na operations manager. Pasensya na sir. Ito lang, pitong ano lang, hindi na ma-handle. Kung ito hindi ko nakita, hindi namin nakita to, ano nangyari dyan? Hindi pasensya. Ano ba naman nakipag-coordinate kayo na naihatid natin doon, pinapakain namin doon, kahit maghihila tayo mga yan doon, okay lang. Eh, iniwan nyo sa labas para mga tutang reject. Asan na sasakyan nyo? Mag-grab na lang po kami sir. Asan yung mga van natin? Pakuha ka ng isa. Mag-grab na lang kami sir. Nakakahiya, di ba? Sinasagot namin. Sige na, para madulog kayo sa kahiyan. Sir, sorry po kasi. Hindi, mamaya na yung sorry. Anong ba kung saan ko sila natagpuan? Alam mo kung saan? O saan? Yan po sa gilid po na sa may bukanan po ng airport. So, okay kayo doon? Kasi po alam ko po in-instruct naman po. Kaya nga, pero ibig ko nga sabihin, what? O, sige, ano yung instruction? Kasi na mag-wait po sila, may waiting area po doon. Ano yung waiting area? Yes, yun po instruction sa kanila. Saan nga yung Siguro, waiting area? Eh siguro sir, hindi lang po nila na kung saan. Kasi nga, talagang hindi nila maiintindihan yun. First timers nga eh. So ano nga, alam ba nila, ano ang waiting area? So sino ang mali doon? Kaya po, sorry nga, kaya po yung Matagal pa tayo doon sa sorry part. Because the sorry part will not extricate you from any obligation. So sorry sir. Pero, I say sorry because I want to get to the bottom of this. Why on earth did you ever think that just telling them to wait
to look for the waiting area and leave them there at 6 p.m. for a flight the following day, your apology is never enough. Kasi hindi ko makita, alam mo na, kaya kita tinatanong, naghahanap ako, ay baka naman talagang napakahirap. Iba na akong makita, kaya tinatanong kita Was there confusion? Nagkaroon ba ng miscommunication? Ito ba mga to ay sumuway sa inyo? Kasi alam mo, kung matigas ang ulo niya, kagagalitan ko yun. Pero hindi ko makita. Alam mo ba, in fairness din, hindi sila nagreklamo sa akin. Meron din welfare officer dito, Manila pa nga lang. Ikaw yun, di ba? Opo. Did you respond well? Sorry sir for that. No, ang tanong ko, hindi naman ako nangingi ng apology. Tinatanong ko, did you respond well? But sir, No. Did you respond well? no sir. Rango na nga nila, household service workers, ginulpi nyo pa ng ganong sitwasyon. Inhumane. Tinatanong ko, kumain kayo, hindi raw. Tapos tinanong ko, pwede ba, ito tinan mo na lang to ha, padala kayo ng pera pang kain. Pera nyo 1.5. How can 1.5 be enough? Are you thinking? Kaya nga po nagdapadala ko naman. Kasi nahuli ko kayo. Kung hindi ko kayo nahuli, di malamang nakaupo lang yun doon.